Sa mga isinisigaw sa rally, maging sa inalahad ng mga survey, malaking palaisipan hanggang ngayon kung nandaya nga ba si Pangulong Arroyo para manatili sa Malacanang. Ano nga ba nangyari nung nakaraang eleksyon? Bravest thing that you have done is you have stolen the presidency! I am sorry. Totoo ba na nagsinungaling ang ating presidente? Was a lapse in judgment. Not once, but twice! I am sorry. Hindi ko matatanggap ang iyong sorry. Totoo ba na nandaya ang ating presidente? Ito ang katanungang bubulabog sa Malacanang sa pagharang ng mga kaalyado ni Pangulong Arroyo sa impeachment complaint sa Kongreso. Seryoso ang mga paratang at may matibay na ebidensya umano ang oposisyon na nagpapatunay na sari-saring paraan ng pandaraya ang ginawa ng Malacanang para lamang manalo si Pangulong Arroyo noong nakaraang eleksyon. Kailangan lamang daw nila ng pagkakataon ilahad ang tunay na nangyari. Hindi naliligalig ang Malacanang sa bombang handa umanong pasabugin ng oposisyon. Yan ay naging kultura ng ating halalan na halos sa atin walang tumatanggap ng pagkatalo. Hinggan mo naman sila ng mga pruweba, ay wala rin mamaharap sa ating mga korte. Nakamatayan na ni Fernando Poe Jr. ang protestang inihain niya sa Presidential Electoral Tribunal. Ibinasura ito ng Korte Suprema 3 buwan matapos mamatay ang hari ng Philippine movies. Ilang pag-aaral tungkol sa 2004 presidential elections ang nagsasabing naisahan nga si FPJ ng administrasyon. Kabilang dito ang ginawa ni Roberto Versola, isang IT expert at volunteer ng election watchdog na Coalition for Hope. FPJ! Sa pagtatasa ni Versola, dikit ang naging labanan at imposibleng lumamang si Pangulong Arroyo ng higit 1 milyong boto kay FPJ. Dagdag bawas pabor sa Malacanang daw ang nangyari. Napakahirap masabihin kung sino talaga yung nanalo. Ang diferensya lang nila mga 100,000 votes. Kung si FPJ, mga 84,000. Kung si GMA, mga 156,000. Sa pinakahuling tali na ginawa sa Kongreso noong June 20, 2004, si Pangulong Arroyo ay nakakuha ng 12,905,808 votes laban sa 11,782,232 votes ni FPJ. Ang report ni Versola ay lumabas noong June 2004. Ibinase niya ito sa halos 180,000 o 83% ng lahat ng election returns o ERs na nakalap ng NAMFREL at ikinumpara sa Provincial Certificates of Canvass o COCs na ginamit ng Kongreso. Sa buong Mindanao, sa ilalim ng Kongreso, panalo si GMA, pero sa ilalim ng NAMFREL count, panalo si FPJ. I didn't need the Garci tapes to convince myself that GMA's administration party had cheated for her. Be able to do this, you have to have very sophisticated. Sa paglabas ng Garci tapes, isa pang IT expert, si Manuel Alquaz, ang nagka-interes busisiin ang datos ng 2004 elections. Binalikan niya ang pag-aaral ni Versola at magkaiba man ang kanilang sinunod na formula, halos pareho ang kinalabasang resulta. Marami talagang dagdag bawas. Almost every province were in the Garci tape. In almost all of these provinces, FPJ was leading in the NAMFREL count. So to make Gloria win, they really had to add a lot to Gloria or add to Gloria and subtract from FPJ. Kailan ginagawa yung dagdag bawas? Pag-count ng COC. Pwede rin sa SOV because the staging is in the presinto, they count the votes. No? So they produce the ERs. And those are the figures that NAMFREL tabulated. Sa kwenta ni Alquaz, ang dagdag bawas sa 8 probinsya sa Mindanao ay nakapag-ambag ng halos 600,000 boto kay GMA.
hindi nagkakalayo sa sinasabi ni Versola. Flagrant nagtagbawas operation here. Sa mga allergic sa numero, komplikado ang pag-aaral ni Versola at Alcuaz. Ngunit dahil daw sa Garci tapes at garapal na dayaan sa Mindanao, hindi maitatago ang milagrong nangyari, lalo na sa Sultan Kudarat. Higit 49,000 boto para kay FPJ at 20,000 naman para kay GMA ang nabilang ng NAMFREL sa Sultan Kudarat. 42% lamang ito ng kabuoang boto ng probinsya. Nang pumasok ang COC mula sa Sultan Kudarat, ang boto ni FPJ ay nabawasan at naging higit 40,000 na lamang. Samantalang ang kay GMA ay lumobo ng higit 125,000. Yung NAMFREL count at 42 or 45% had so many votes for FPJ. Pero yung 100% in the congressional count, he has even less votes. Imposible yun eh. So there's something wrong there. Right away, that should be checked out. Invalidating ballots because of alleged misappreciation or... Hindi kumbinsido si Makalintal sa pag-aaral ni Versola at Alcuaz. Mahigit 1 taon na ang nakaraan at kung ngayon natin babalikan ang mga pangyayari base lamang sa mga statistics, palagay ko'y walang mangyayari, walang pupuntahan ang pag-uusapan. Hindi basihan ang statistics. Ang basihan ng pandaraya ay yung mismong pagbubukas ng mga balota. Kaya nga meron tayong prosesong tinatawag na protesta. Esperanza, GMA. Nang buklatin ng probe ang mga dokumento at magtanong-tanong, naging mas malinaw ang sinasabi ni Versola at Alcuaz. Isang election lawyer na pamilyar sa kalakaran ng eleksyon sa Mindanao ang nagkumpirma sa amin na nagkaroon nga ng dayaan sa rehiyon, partikular sa Sultan Kudarat. May padding of SOVs in Sultan Kudarat. Nadagdagan si PGMA and nabawasan si FPJ. Partial lang naman yung mga nakita namin. Hawak ng opisina ni Attorney De Lima ang protesta ng mga natalong kandidato sa pagkagobernador at congressman sa Sultan Kudarat. Kaya't nagkaroon ito ng pagkakataon masilip ang election returns sa Panguluhan. Kung malinis ang halalan, dapat magkapareho ang bilang ng boto mula sa presinto hanggang sa pagkakanvas sa Kongreso. Ang mga botong binibilang sa presinto ay itinatala sa ER. Ang mga ER mula sa mga presinto ay dinadala at sinusuma sa munisipyo para sa Municipal Statement of Votes o SOV. Ang kabuoang boto para sa bawat kandidato sa munisipyo ay nire-record sa Certificate of Canvass o COC. Ang prosesong nangyari sa mga munisipyo ay nauulit sa Kapitolyo kung saan ginagawa ang Provincial SOV at COC na ipinadadala naman sa Kongreso. The votes in the SOV should tally or jibe 100% with the votes dun sa election returns. Because the source document of the SOV by precinct are the election returns. 1,800. Nang ikumpara ng probe ang ERs mula sa mga munisipyo ng Sultan Kudarat at ang provincial SOVs, magkaiba ang resulta. Sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, si FPJ ay nakakuha ng 11,110 votes, samantalang si GMA ay nagkaroon ng 3,860 votes. Nang makarating sa Kapitolyo, ang boto ni FPJ sa SOV ay naging 2,677 na lamang. Si GMA, 12,110. Naulit ang istoryang ito sa siyampa na bayan ng Sultan Kudarat. Sa provincial COC, ang Pangulo ay nakakuha ng 126,622 votes laban sa 40,714 ni FPJ. Ayon sa kampo ni FPJ, nabawasan umano ng higit 50,000 votes ang kandidato nila at nadagdagan naman si GMA ng higit 35,000 votes. Sa sariling pag-aaral ni De Lima, ang hokus-pokus ay nangyari pagkatapos ng bilangan sa presinto. Ang dagdag bawas kasi hardly happens at the precinct level.
Dagdag bawas happens at the canvassing level. Diyan sa SOV, iniiba nila ang resulta sa SOV. Iba yung rini-report. Kasi yung SOV, yun ang pinapadala either sa COMELEC, sitting as the National Board of Canvassers for the senatorial and party list votes, and to the Congress, sitting as the National Board of Canvassers for the presidential and vice presidential votes. Yun lang kasi ang titingnan nitong mga to. Naniniwala si De Lima na nawalan nga ng 600,000 hanggang 700,000 na boto si FPJ sa Mindanao. Based on the statistics, about 379,000 or 376,000 votes. Yun ang bawas. And theoretically, pag may bawas, dapat dagdag. So plus minus yan eh. Kung ano yung binawas, yun din ang dapat dinagdag sa kabila. Otherwise, magiging very crude, mahalata. Kasi kung bawas ka lang, walang dagdag, hindi na magja-jibe dun sa data on the number of voters who actually voted. Madami daw kababalaghan na nangyari at nangyayari sa Mindanao tuwing eleksyon. Can cheating happen without the knowledge of COMELEC? Well, yes, it can happen without the knowledge of the COMELEC. Without their knowledge? Yes. And they will not detect it? Well, they would be able to detect it. Para kay De Lima, hindi maaaring magmaang-maangan ang COMELEC. If we're talking about that scale, ng arm, yung ano na yon, hindi pwedeng alam ng COMELEC or at the very least, tolerated. Yung chairperson lang, who is normally a COMELEC, a COMELEC lawyer or a COMELEC personnel. Yun ang pinaka-crucial. Hindi posible yung dagdag bawas na wala yon because pipirma sila eh. Solid more. Ang masakit para kina Versola, Alcuaz at De Lima, maaaring si Pangulong Arroyo daw naman talaga ang nanalo noong nakaraang eleksyon. Hindi na umano niya kinailangan mandaya. It would be so much nicer to have an honest president win by 150,000 votes than somebody who, it's acceptable to say the party cheated. Bakit nga ba kailangan pang mandaya ang isang kandidato gayong kahit isang boto ay pwede na siyang manalo? You're talking of a national level. And ganun ka konti, questionable yon. Is that really a mandate? Para mapatunayan talagang overwhelming ang kanyang pagkakapanalo at talagang siya ang inihalal ng taong bayan. Kasi pag hindi pantay-pantay, mabilis ang magkakagawa. Di lang mga abogado, sakit ng ulo ang maliliit na lamang ng kandidato. Siyempre kapag nagkaroon ng mga protest, mahirap. Kung halimbawa ganun lang naging kalamangan mo, mas mabilis na magkaroon ng pagbabago yung mga resulta o madaling humanap ng mga ebidensya magsasabing nagkamali ng bilangan sa basic level. Basta ba you're able to prove na talagang may mga areas na dinaya, katulad ng mga arm na yan, that's already proof of cheating. And that involves the highest official of the land, a sitting president, giving the orders to chief. So this betrayal of public trust.